Nagsisisi kaya si PBBM? Saan? Sa meeting. Di ba? Kasi nilinaw ngayon ng Meralco Power Gen Corporation o MGen. Bungit, minalas. Tinawanan ng bilyonaryo host channel itong si Bubuim. Bakit po tinawanan? Alamin po natin mamaya. At sure na umanong ma-impeach si Bungit dahil sa isang matibay na statement ng isang kongresista na talagang pinatunayan niya na may insertion na nangyayari po sa budget na 2025. Meron naman talaga, at ang matindi nito, alam mismo ni Bungit, yung mga insertion, patay kadihan nyo. O ito, si Boyeng Remulla, pagkatapos po magparatang na di umano'y mga Duterte diehard supporters ang nagpapakalat ng maling impormasyon na siya ay nagorgor na. O ito, nagpakalat rin po ng maling impormasyon itong si Boyeng Remulla. O ito, imbestigahan nyo, NBI. Na di umano ay itong si... naalala po ninyo na si Leandro Levisti, pinaratangan niya na nagbinta umano ng prangkisa sa Meralco. Aba, tinabla po ng Meralco itong si Boyeng Remulla. Nagpapakalat umano ito ng maling impormasyon. Kaya naglabas po sila ng official statement. Patay ka, Boyeng! Dapat ka rin kasuhan at ipakulong ka rin kasi nagpapakalat ka ng fake news, di ba ho? O, ito tayo ngayon. Pag kayo ang nagpapakalat ng fake news, tahimik ang investigasyon laban sa inyo. Pero pag makaparatang kayo sa mga kritiko ninyo, NBI at kaso agad, anak ng kaguwang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila. Medyo maganda na po yung tinatakbo, yung engagement medyo tumataas. Madami na rin nanonood sa Birada Aguila. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta. At suportahan rin po nyo ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Ayan. Pag-usapan po natin muna itong, maganda kasi usapin itong tungkol kay Boyeng Kasi di ba kamakailan, ang sabi po ni Leandro Levisti na di umano'y itong mga Cabral files ay mayroon ng hawak ang ombudsman. Ayan. Mainit po ang usapin dyan At tinahamon pa nga ho ni Leandro Levisti, ilabas nyo, DPWH, ang kopya at inisyo pa nga ho nila na di umano'y nanlaban. Nanlaban. Nag-agawan. Di umano ng dokumento si Cabral at saka si Leandro Levisti kaya nagkaroon ng paper cuts. At binanatan po ni Boyeng Remulla, siyempre alam naman po natin ang gobyernong nakangiwi ang panga ay pag ikaw ay isang politiko na nagkikriticize sa kanila, aasahan mo bibirahin ka ng black propaganda, gawa-gawan ka ng kasalanan. Ganun po ang bangag admin At kasuhan ka, tapos trial by publicity, tapos ipakulong ka. Bendalo, ika nga, ito yung may utak lagi, si Boyeng Remulla. At nagpakalat nga po ng maling impormasyon ito si Boyeng Remulla, na umano'y itong si Leandro Levisti ay nagbibinta ng prangkisa sa Meralco. Aba, nagago. Mukhang sunog ito si Boyeng Remulla, hindi lang mukhang talagang sunog si Boyeng Remulla sa Meralco. May liwanag ang buhay. Punta nakakaya po isang ombudsman, Isang ombudsman ang nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang sariling radio program sa DCRH. Putang ina, anak ng kagwang, itama nyo po yung mga mali ninyo, magpakulong kayong mga hinayupa kayo. Ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Punta nakakahiya sa iyo, Yeng. Narito. Nilinaw ngayon ng Meralco Power Gen Corporation o MGen na hindi ito nabuhunan o bumili ng shares sa Solar para sa Bayan Corporation o SPBC, ang solar firm na nabigyan ng prangkisa mula sa Kongreso para magpagawa at magpatakbo ng mga microgrid sa mga liblib na lugar. Sa kalit iginiit ng MGen na nag-invest ito sa SP New Energy Corporation o SPNEC, isang hiwalay at ibang kumpanya mula sa SPBC. Ayon sa MGen, wala silang nilabag na batas sa naturang transaksyon na dumaan din sa pagbusisi ng Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission. Hindi rin anila nakadepende sa prangkisa ng SPBC ang operasyon ng SPNEC. Sinabi ni Attorney Christopher Guadiano, MGen Head for Sustainability, Corporate Communications and External Affairs, na umaasa ang MGen na mabibigyang linaw at maitatama ang kanilang pahayag ang mga disinformasyong kumakalat tungkol sa issue. Ano, Boyeng? Fake news pa? Anak ng kagwa mo. Hoy, DCRH, dapat po itama po ninyo yung pahayag ni Boyeng dito. Dahil ito ay maliwanag na fake news. Ito po yung basahin natin. Sabi ng press release. Ito. Kailangan. I-flash natin para makita ninyo. Ayan po yung official statement ng MGen Meralco. Press release po actually, January 11 po ito na, na-release Nalit na tayo ng content. Ito. Pasig City, Philippines, January 11, Meralco Power Gen Corporation. Ito yung pinakaratangan ni Boyeng na umano'y bumili ng prangkisa. Galing kay Leandro Levisti. Today clarifies that SP New Energy Corporation, ito yung SPNEC na sinasabi ni Boyeng Remulla is a separate district corporation entity from Solar para sa Bayan Corporation, SPBC. Separate Ito, yung Solar para sa Bayan Corporation
ito yung may prangkisa na ginawaran ng Kongreso, I think 2019. So itong New Energy Corporation, ISPINIC, sinasabi ni Boying, ito daw yung binintahan ng tawag yan ng franchise ni Leandro Leviste. Ito yung parang yung solar para sa bayan corporation. Ay tama, itong New Energy Corporation or ISPINIC, ito yung di umano'y nagbintangan ng prangkisa sa Meralco Power Gen. Pero paano magbinta ng prangkisa itong ISPINIC? Ang merong prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Sa anong franchise na ibinibinta ng ISPINIC? Walang prangkisa kasi ang ISPINIC. Para maliwanag tayo, mag-guide tayo ano yung fake news ni Boying. Kasi yung shares kasi na ibininta ni Leandro Leviste ay galing po sa ISPINIC. So yung ISPINIC kasi, wala pong prangkisa yan. So ang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Hindi po ito ang nagbibinta ng prangkisa. Walang prangkisang bininta. At yung shares dito ni Leandro Leviste ay hindi po ibininta. MGen did not acquire shares in SPBC. Ito na nga, di ba? Which was awarded a congressional franchise through Republic Act 11357. Construct and install and operate microgrids in remote areas. Moreover, MGen is not privy to any transaction of SPBC. So wala ka, nor to any circumstances that may relate to its compliance with its franchise. MGen investment in SPINIC did not violate any law or regulation. As a publicly listed entity, the transactions of SPINIC, including the entry of MGen through its affiliates, have been scrutinized, approved by the Philippine Stock Exchange and the Securities and Exchange Commission. In addition, SPINIC's business and operations are not dependent on the franchise mentioned, kasi hindi naman kasi kailangan po ng SPINIC ng prangkisa anak ng kagwang. We hope this clarified the issue and leads to receipt that this information coming out, especially in social media, said Christine Guadiano. Ito yung tinutukoy ni Karen Davila. So at least ngayon, maliwanag ko sa sikat ng araw na yung programa ni Boying na DZRH doon siya lumabas ay fake news. Sa mga fake news maker, mga maling impormasyon nyo, yung pinapakalato ninyo, dapat po kayong makasuhan at managot po kayo sa batas. Yan ang maliwanag. Hindi pa nilinaw ng DZRH kahit na naglabas na po ang MGen, ang Meralco, ng media statement. Buti pa yung ABS-CBN, inilabas. Ito para maliwanagan po tayo mga kaibigan ko, meron po tayong eksperto na magsasalita patungkol po dyan sa mga isyong binabato kay Leandro Leviste. Nawawali sila dito, hindi nagtagumpay ang demolition job ni Boying Remulla against Leandro Leviste. So ngayon, dapat ka managot Boying. Hindi po pwedeng excuse kayo, kayong nasa gobyerno na gumawa kayo ng fake news, tapos hindi kayo managot. Kung kami po ay mamali ng content, inakasuhan agad ninyo, kagaya yung hinabalita na ikaw ay nagurgur ka, kaya nagpatulong ka sa NBI, anak ka ng kagwang, masyado kang iyakin. Ito, buhay ka naman. Pakinggan natin si Atty. Harry Roque, medyo maliwanag po, paliwanag niya dito. Sa totoo lang, pinupuruhan nila ngayon si Leandro Leviste, si Kong, dahil sa sunod-sunod niya expose ito po sa kapuraputan sa mga Department of Public Works projects. Kung malala nyo, unang-unang nagsalita itong si Congressman Leviste, kasi sabi niya yung kanyang district engineer nuperan siya ng 5 to 10%. Yan talaga yung SOP na tinatawag sa mga kongresista. Ang nitong si Leandro Leviste, bukod sa anak mayaman, sa natatay niyan, yung matagal ng politiko sa Batangas, si Tony Leviste, at ang nanay niya ay si Senadora Laurel Legarda. Bukod sa ng pera talaga yung pamilya niya, may sariling na kita rin itong si Leandro Leviste. Siya yung kasimula na pinakamalaking solar project dyan sa Nueva Ecija, at dalawang kumpanya nga yung ginamit niya para dyan. Yung merong prangkisa ay ang SP Solar para sa Bayan Project, at yung nagpapatakbo po ng kumpanya yan na hindi naman siya may-hari ng franchise ay yung SPNEC, SPNEC. Nabenta niya talaga yung share sa SPNEC. Yung SPNEC ay ibang kumpanya doon sa Solar para sa Bayan. Yung Solar para sa Bayan, yun yung merong prangkisa na sinasabi ni Boying Remulla na hindi po pwedeng ilipat ang pag-aari na walang consent ng Kongreso. Meron pa paglilipat. Okay, tingnan mo ito. Ang SPNEC, ito yung sinasabi ni Boying na bininta umano yung shares ni Leandro Leviste at kasama yung prangkisa. So ngayon yung SPNEC nga na nakabili ng shares ang nakabili ng shares ay yung Meralco. Wala pong franchise yan. Ang mayroong franchise ay Solar para sa Bayan Corporation. Okay, tuloy po. Pa sa shares stock ng yung solar project para sa bayan sa ibang magmamayari na walang konsent ng Kongreso, wala. Kasi hindi yun ang binibentang shares ni Leandro. Ayan, malinaw. 20 billion ay dito sa SPNEC. Okay? Yung SPNEC, ibang korporasyon yan. Wala yan prangkisa. So hindi yan covered doon sa provision ng prangkisa ng solar project para sa bayan na kailangan. Merong consent ng Kongreso. Binenta kasi nga ni Leandro Leviste yung halos lahat na ng shares niya doon sa SPNEC. At ito naman yung nagpapatakbo ng solar. Pero yung may ng prangkisa ay yung solar project para Bayan sa Corporation. SPNEC ang pangalan. Iba. Okay? So actually, yung pananakot ni Ombudsman Remulla, sablay.
Sablay. Sablay Bakit? talaga. Kasi hindi nagkaroon ng paglabag doon sa provision ng solar project para sa bayan na kinakailangan magbigay ng pagpahid ng Kongreso sa pagbenta ng shares kasi wala namang binentang shares si Leandro Leviste doon sa solar project para sa bayan. Yan. Ang binenta niya doon sa SPNEC na hindi naman pinagbabawal. Ang tawag doon, Atty. Roque, Solar para sa Bayan Corporation. Ayan. Ngayon, sasabihin nyo, well, that is circumventing the laws. So be it. Pero yan po ay legal avoidance ang tawag dyan. Hindi linabag ang provision ng prangkisa kasi walang bentahan doon sa shares of stock ng solar project para sa bayan. Ang binenta ay SPTEC. Pero bukod dun sa sinasabi ko nga na in-expose ni Leandro Leviste yung SOP na 5% at 10% na sinabi ngayon ni Benji Magalong, hindi na po 5 at 10%. Umaabot na ng 70%. Wala na napupunta sa project. Lahat napupunta na sa bulsa ng mga senatong. Hindi lang yan senatong at congressman, pati Malacanang. Dahil Those projects pa nga eh. 100 billion na naging insertion ng ating bagong presidente sa 2025 budget at another 100 billion dito sa 2026. Ang pinatutuhanan ni Zaldico ay siya nag-deliver at 25%. 25 billion sa palasyo para sa 2025. Hindi ko ngayon alam na wala na si Zaldico kung sino mag-deliver ng 25 billion para sa taon ito. Pero kaya galit na galit na yun ang mga kurap kay Leandro Leviste. Hindi lang doon sa expose niya ng 5 to 10% na dinimanda niya ha. So hindi ito laway-laway lang. Talagang nag-file ng demanda si Leandro Leviste laban doon sa district engineer ng Batangas. No? Pero galit na galit sila dahil dito sa capital fires. Dahil nga, sinasabi nila, sapilitin daw kinuha ni Leandro Leviste yung capital files. Ano yung sabihin nyo? Kapag sinabi mo na sapilitan ng kinuha yan, Authentic. ibig sabihin, totoo yung files. Una. Pangalawa, nagsalita na yung abogado na nasirang Yusek Cabral. Sinasabi talaga ng abogada na meron talagang cabral files. Ang hindi lang niya alam dahil hindi pa niya nakikita kung anong hawak ni Congressman Leandro Leviste kung kapareho nga ito ng cabral files na hawak nila. Pero kung walang kaduda-duda, hindi yan nagkakaiba. Bakit? Well, alam niyo naman, nanay niya si Loren Legarda. Si Loren, eh, sinasabi naman ni Leandro Leviste, pati si Loren, eh, merong mga insertions. So, tanggapin po natin yan. Alam niyo, tanggapin niyo na, walang malinis na senatong at congressman. Lahat sila kumita. Pati King Lacson. King Lacson, kumare wala siyang insertion, pero meron niyang mga project na pinapasok, biglaan din. Sila po sila. O, si Lisa Antuderos, number 1 nagpapagmamalinis. 3 billion ang insertion. Kaya lang ang tawag niya amendment. Buti na lang, nagsalita yung kakampi niya na si Franklin Drilon na walang pagkakaiba ang amendment sa insertion. Pareho lang yan. Binabago mo yung budget proposal ng Malacanang para magkaroon ka ng proyekto at kapag ito kasi nakapagpasok sa budget ng proyekto, sasabihin mo sa DPWH, sa contractor ko bibigyan niya. Kaya Lisa Antuderos, paalam na namin kung sino ang mga bagman mo. Dati ng puto, ilalabas na rin namin yan, migil ka na sa iyong pagmamalinis. Kadiri ka. Mas mabuti pa siguro yung mga kurap talagang inaamin silang kurap kaysa yung mga nagmamalinis. Yan ang pinakamasama, mas nakakasuka. Yung mga nagmamalinis na kurap din naman pala. Nakakasuka ka daw rin sa Ontiveros. O at least maliwanag ngayon, no? Malinaw po na si Boyeng Rimulya ay nagpapakalat po ng maling impormasyon na dapat po ay managot ka, Boyeng Rimulya, dahil maliwanag po sa sikat ng araw na nagpapakalat ka ng fake news. So anong gagawin natin dito, Yeng? Hayaan lang natin, Yeng, yung fake news mo, Yeng. Ayaw mong linawin, Yeng. Anak ka ng kagwang, Yeng. O ito, isa pang source natin sa news ngayon. Ito mas maliwanag. Pabasahin natin ito, Tagalog. Oh. Sabi po ng Meralco, disinformation ito. Pinabulaanan po ng Meralco na umano'y binili ng solar franchise. Okay? Nilinaw ng Meralco Corporation MJ na hindi nito binili ang shares ng Solar para sa Bayan Corporation ni Kong Leandro Leviste, isang kumpanyang may hawak ng congressional franchise. Ayon sa MJ, ang kanilang investment ay napunta lamang sa Espino Energy Corporation. Ito yung walang hawak na franchise, congressional franchise. Isang hiwalay at independenting kumpanya at hindi sa solar para sa bayan. Yeah, ito ang sabi. Ito ay kasunod na kumpirmasyon ni Ombudsman Boyeng Rimulya na umano'y inimbestigahan ang umano'y paglipat at pagbibinta ng solar franchise ni Leviste na sinasabing walang pahintulot ng Kongreso. Fake news ka, Boyeng! Dagdag ng Meralco, nagbinta ang mga kumpanya ni Leviste na umigit kumulang na 22.59 billion pesos. Dito na si Boyeng. 29.259 billion Yeng ang shares ay bininta ni Leandro sa MGen Renewables sa magkaiwalay na transaksyon mula sa uling bahagi ng 2023 hanggang unang bahagi ng 2028. Kaya pala nainggit si Boyeng. Mag-iimbestiga ka, tanga mo. Alam niyo po itong Rimulya Brothers, ito po yung mga attack dug Marcos Depender, no? Sakit sa ulo itong mga mukha na to. So paano ngayon, no? Anong gagawin natin? Bukit ang gagawin natin, sablay. Sablay ang mga black propaganda ng Rimulya. Boyeng Rimulya laban kay Leandro Leviste. Hindi sila po dito nagtagumpay. Nasirain ang kredibilidad ng batang matapang na kongresista. O, iyak kayo. Talaga naman. Merong dokumento may hugot. Alam ni Leandro Leviste, ang lahat siguro ng ginagawa niya, hindi naman siguro yan tatanga-tanga. Nasaktan kayo dahil sa mga banat po ni Leandro Leviste na pati yung amo nyo sa pool na dito hindi na po makaligtas. At wala man lang sa pangalan, wala man lang yung pangalan ng mga Duterte dyan sa listahan ng Cabral Files. Merese, dahil pinipersonal ninyo mga Duterte, zinero ninyo sa allocables ninyo sa mga insertion na yan, anak ng kagwang. Kasi gusto lang sila ang yumaman. Ito pa, bago po tayo patungo dito sa impeachment ni Bungit at pinagtawanan po ng mga belyonaryos at minala si Bungit,
Tingnan mo, gumawa na naman ng drama itong si ano, yung isa pang Remulla. Inumin talaga itong mga to. Magkapatid, no? Magkapatid na puro kasinungalingan at panggigipit ang ginagawa sa bayan. Ang sabi dyan ni Jun Vic Remulla uli, may lumapit daw sa akin, may lumapit sa akin through an intermediary, nag-offer sa aming magkapatid ng 1 billion para matapos ang kaso nila. Hinupiran daw sila magkapatid. Anak ng kaguwang o mga sinungaling. Kung meron yan, pangalanan mo, Jun Vic, pangalanan mo, Boyeng, sino po yung nag-offer ng 1 billion? Baka ituro nyo naman sa mga Duterte. Anak ng kaguwang talaga, nandiyan na naman tayo eh. Mga sinungaling talaga mga mukha nito, parang, ko Ginoo. Walang maniniwala dyan. Gumawa ka na naman ng issue kasi sablay yung banat ninyo. Kaya Leandro Leviste, nagpapansin na naman kayo. Anak ng kamuti. Wala na pong maniwala po sa magkapatid na ito. Sablay, ito na yung maliwanag, sablay po ang demolition job laban po kay Leandro Leviste dahil sumablay po sila. O, ito na tayo. Paniguradong ma-impeach ka, bungit ka. Minala si bungit dito. Tinawanan po ng bilyonaryo host channel. Ang gaganda naman yung nang tumawa kay kay bungit. Oh. Pinky Wave tsaka si Mar Rujas. Mar Rujas? Corina Sanchez, asawa ni Marujas. Bakit po tinawanan? Okay. So napanood ko po yung videong ito, siyempre, sa bilyonaryo, yung patapos ng programa nila. Nagtawanan sila. So agad ko ni-research yung pinagtatawanan nila si Bungit saang banda. O, ito. Panoorin muna natin yung tawanan ho nila. Narito po. Nagsisisi kaya si PBBM Saan? na sinama niya si Congressman Toby Tiangco sa meeting. Di ba? Kasi yung mga ganun, di ba dapat confidential? But maybe the way Congressman Tiangco thinks is that he has to be that transparent. Kwento mo muna ano sinabi ba? Eh kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan ni si dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. Aba? Tanong, ilan bang bahay mo sa Forbes? Yan, maraming kabyar ba kung kayo'y kumain? Ilan bang sasakyan niyo? Bila aeroplano. Aeroplano, may mga ganon. Pero hindi na kinuwento ni Congressman Tiangco kung anong sagot. May tambalos-los. Medyo bitin. Bitin. O, tanungin natin si Attorney Ed. Oo Yes nga. po. Pakitanong mo. Tsaka, ano ang punto nun? Ano ba ang punto ni Congressman Tiangco na the President is holding his own cousin accountable for whatever he probably did or did not do? At saka nangyari itong usapan na to, no House Speaker pa siya. Oo, hindi ito recent. No. Marami kasi ang nag-iisip at tatanong, Pinky, ano ba ang relasyon ni PBBM kay Speaker Martin? I guess, that gives the public some kind of view of a sneak peek into their relationship. That the President also holds his own cousin accountable. I guess yun ang pinapalabas si Congressman Toby. Pwera dala kung Sarsuela din yun. Sarsuela, tara, Pwede rin pwede. acting yun, ha? Para may share hindi. para may share ni Huwag mo Kong nang Toby sa atin. sabihin. Para may share ni Kong Toby sa atin. Oo, hindi. Si Kong Toby ang makapagsasabi kung feeling niya Sarsuela ba yun, fake or totoo. Pero, walang makapagsasabi. Madumi lang po ang isip talaga ng mga mamamahayan. Pasensya na po kayo. Lahat lang ng mga posible, pinag-uusapan At yung iba talagang sasabihin, di ba? Yes. Oo. So, yeah. But if he really does hold his cousin accountable, then that's plus points for him. Malabo Pero, yun, ako no? naman dahil sa sinabi ni Congressman Toby doon sa kanyang interview sa The Spokes, paano kapag may impeachment case na ihain laban kay Pangulong Ito na. Bongbong Marcos? Okay. Ay pwedeng gamitin yun. Although, how much that will hold, that's another story. Pero kumbaga kasi parang malabas complicit eh. Si Pangulo, dahil pinagsabihan niya yung pinsan niya, pero natuloy pa rin yung budget. We're talking about the 2025 budget. Hindi itong budget na ito. Eh sabi ni Congressman Edgar Erice, pwedeng betrayal of public trust. Ito na. Depende nga kung anong sinagot ni, kung ano ang sinagot ni Speaker. Kulang tayo ang nabitin. kwento. Oo, kulang ang kwento ni Kong Toby. Kailangan maimbitahan. Okay, so ito po yung pinagtatawanan ng Bilyonaryo Host Channel. So linawin natin ng ayos para medyo mag-guide tayo. Kasi nga, itong interesting po ito, dahil sabi ni Pinky Wave, yung mga nalalaman ni Toby Tiangco ay pwede po itong magagamit laban po sa impeachment kay Bongbong Marcos. Ang sabi, betrayal of public trust nga daw, yung isa sa mga mabigat na kaso na offense itong si Bungit, ayon po kay Kong Erice. At ang matindi nito, ipapalabas ko yung interview ni Kong Toby Tiangco para alam natin. Inamin po ni Toby Tiangco na yung mga insertion sa 2025 national budget na putang ina 1.5 trillion ay alam mismo ni Bongbong Marcos. Kasi pinagalitan daw niya ni Bungit itong si Martin Romualdez. So ngayon, sa nakikita ko po, ay nagkalit-silit siyang investigasyon dahil hindi ho po pwede mapuruhan si Tambaluslos. Kasi pag pinuruhan si Martin Romualdez, dali ho talaga dito itong si Bongbong Marcos. Ito ang malaking problema nga. Kaya tinawanan sila ng Bilyonaryo Host Channel Sabi ni Corina, nagsisisid ba kaya itong si Bongbong Marcos sa pagsama kay Toby Tiangco na magkaroon ng confidential meeting? Actually, parang hindi confidential meeting Dahil siguro,
confidential, ay, parang, hindi. Siguro, hindi iniisip nila na gano'n ang mangyayari, no? Na itong si Toby Chanko magagalit kay Martin Romualdez. At ngayon, ang ingay-ingay ni Toby Chanko, nahuli sa bunganga, sa sariling bibig si Toby Chanko, na ito ay pag-amin, kasi pinatawag daw sila harap-harapan, eh. Dito si Martin Romualdez, dito si Toby Chanko. Kumbaga witness si Toby Chanko, pinawitness si Bungit at pinagalitan si Martin Romualdez. Pero sabi rin ni Corina, baka sarsuela, no? Baka optics, no? Kunyari, magdrama-drama sila, tapos magpa-interview sa mga mainstream media at ikwento ni Toby Chanko ito at ipapalabas ni Toby Chanko na hero si Bungit dahil pinagalitan niya si Martin Romualdez, eh. Pero ang question niya dito, kaya bang Kaya bang daliin ni Bongbong Marcos itong kanyang pinsan? Kasi first time in the history na ang presidente ay magpinsan at ang Speaker of the House, eh. Yung kapangyarihan, halos tumaas pa nga si Martin Romualdez kay Bungit, eh. Kaya ba niyang papanagutin si Martin Romualdez? Kasi kung papanagutin ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez, baka sasabihin ng taong bayan, goods. Pero, paparusahan si Martin, matik yan, kakalad ka rin po si Bongbong Marcos sa kaso. At ito po ang hudyat na lalong magalit ang taong bayan dito. Kasi makukunik talaga yan. Saka, palagay ko, hindi ko papayag si Martin Romualdez din na siya lang ang madali. Talagang pareho silang madadali dito. So, ano po yung bigat? Yung mga statement ni Toby Chanko sa ikwininto niya na usapan ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos at siya. Kasi lumalabas na mayroong nakawan na nangyayari na ang may alam ay si Bongbong Marcos lamang at si Martin Romualdez. Kasi wala doon si Saldico. Wala. Nagkataon lang na nandun si Toby Chanko. Narinig niya lahat ang di umano'y pagsisermon ni Bungit kay Martin Romualdez. Teka, kung Sarsuela gusto ni Toby Chanko na linisin ang pangalan Bongbong. Sabihin, galit nga yan, eh. Pinagalitan si Martin. Pero hindi ka pa rin lusot. Dahil kung pinagalitan mo, itong pinsan mong buhaya, bakit nakalusot pa rin ang mga insertion at pagnanakaw at lumalabas sa mga investigasyon at kumakalat na impormasyon na ikaw, ayon kay Saldico, ay nakatanggap ka pa rin ng 100 billion insertion. At kwento pa ni Saldico, pati siya, pinagalitan din ni Bongbong Marcos dahil nakikialam sa insertion. O ngayon, mas maliwanag na alam ni Bongbong na may insertion. Ang witness po at ang nagsasabi po dito ng statement sa mga interview ay si Toby Chanko, nakakampi niya, na sabi nga ni Corina, putang ina, hindi ba nagsisisi dito si Bongbong? Pakinggan po natin, ito po yung interview, ha. Na pag tinignan mo, medyo mabigat talaga itong statement na ito, na po pwedeng mitya ng pagka-impeach ni Bongbong Marcos sa Kongreso. So ang pinag-usapan na lang, numero. Kung offense ang pinag-usapan, meron talaga 100%. O, hindi Sa natin. 2025 budget. Correct. Mhm. Doon sa 2025 budget, nagkaroon ng insertions. Right. Mhm. So ang ginawa ni Presidente BBM noon, unlike now na may binito siya, is may konti siyang line veto, pero yung in-insert doon sa DPWH, hindi niya nabito ng buo. Correct. Okay. Pagdating nung January 2025, hininga niya kasi syempre nagtuturo, di ba pag insertion, sasabihin ng House, Senate gumawa niyan. Sabi ng Senate, hindi, House ang gumawa niyan. So ang nangyari noon, pinahold niya lahat ng DPWH insertions. Ang sabi niya kay Cheese at kay Speaker Martin, bigay niyo yung insertions niyo. Okay. So si Cheese, O, tingnan mo, ha. Anong sabi ni Toby Chanko dyan? Pinahold daw ni Bungit ang lahat ng insertion. So hiningi ni Bungit ang insertion ng Kongreso at Senado. Kay Chis Escudero at kan Martin Romualdez. Putang ina, di ba ka nadulas dito, Toby Chanko? Hindi maliwanag po sa sikat ng araw na si Bongbong Marcos, yung presidenteng nakaupo ngayon, ay alam na alam niya ang insertions. Bakit hiningi niya ang listahan kung hindi niya alam? So matagal nang may listahan ng animal sa mga insertions. So yung pagdugtungin natin, yung sinabi ni Saldico at sinabi rin ni Toby Chanko, tugmao sila pareho. Ang sabi ni Saldico, may insertion ka, 100 billion, 200 billion, at may 50 billion ka rin na insertion, Asandro, kayo, Romualdez, nag-deliver ako ng malita. So ngayon, ito sinabi niya. Hiningi ni Bungit, di umano, junto, yung mga insertion ng Senado at Kongreso. Maputang ina. Ngayon, impeach kang Bungit ka. Naghuhugas kamay ka. Di betrayal of public trust na naman, ito. Tuloy, Cheese, January 2025, within 3 days binigay. Natawag ko sa meeting, March 24, 2024. O, ito na, January pala. No, hindi pala June. So, January po yung mga listahan ng insertion, ibinigay na. January 2025. Ibinigay po, tangina, kainitan talaga yan ng budget, no? Siniwalat din yun ni Tatay Digong that time na mga blanco yung BICAM, di ba ho? Mga ganong panahon. So, January. Unang buwan pa lang ng January 2025, alam na ni Bungit yung mga insertion ng Kongreso at Senado. So, ibig sabihin, nandiyan na sa budget talaga, nasagaan na yung mga insertion. Paano mo sasabihin na walang alam si Bungit sa lahat ng korupsyon? Ikaw mismo subit Toby Chanko na nagsasabi na.
kinuha yung mga insertion, nakahold, hinold ni Bungit. O ito tuloy. Kasi 5 days na lang magsisimula na yung campaign period. Wala pang sinasubmit Si Martin. Oo, yung House nung insertions na pinasok nila. Okay. Pinasok nila. So, nung nangyari yon, doon ako pinatawag at pinapahingi sa akin sa House yung listahan ng insertions. So, yun ang Ito na, wag na kayong tanggihan mga buhaya sa Kongreso. Inutusan pala si Toby Chanco ni Bungit mismo eh. Nasaan na yung mga insertion ninyo? Mga listahan. Ibigay niyo! Ito na yung suhol sa impeachment yata, no? Laban kay Vice President Inday Sara. Ito, buhay pa naman si Toby Chanco. Tapos sasabihin ninyo, dito minala si Bungit. yun ang pinagsimulan ngayon. Ngayon, tungkol doon sa impeachment, Ang sinabi mo, if Ito na I'm nga, not yun. mistaken, parang binayaran yung mga hindi, congressmen. ang sabi ko noon is because na-hold yung FLR. FLR, yes. Okay, na 209 billion. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat i-release yung FLR dahil naipangako namin sa mga congressman. Correct. And which really happened, which I was proven correct. Wow. Kasi nung kausap ko si JJ Suarez tsaka si Dong Gonzales, March 25, ang unang sabi nila sa akin, please convince the President na ma-release yung FLR. Sabi ko, bakit? Sabi niya una, may namuhunan na dyan. Kung sinagot ko sila, bakit may namuhunan? Bakit ang pinuhunan yung political capital ng Presidente? Hindi, ganito yung sitwasyon nun. Okay. Eksaktong-eksakto. Ito, bago po yung kwentuhan nila ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos at Toby Chanco na pinagalitan daw na posibleng magamit din sa impeachment. Ito rin magagamit rin ito. Yung unang part na sinasabi niya, na alam po ni Bongbong Marcos yung mga insertion dahil hiningi nga ho po ni Toby Chanco yung listahan. Kongreso, Senado, pinahingi nga po ni Bubuim. So ngayon yung sa impeachment naman ni Vice President Inday Sara, yung for letter release na project, baka dagdag na po yun kasi di ba balita natin 150 million bawat bawat kongresista. So bukod ba yun for letter release projects? Baka naman kasi nga nakahati-hati na. Kasi yung iba pumirma dahil umano sa AX tupad, di ba? Doon po kinukuha AKAP yung 150 million eh. Nauna pa nga pumirma si Sandro Marcos. So ito, swak na swak po yung statement ni Toby Chanco na ebidensya na magpabigat lalo sa betrayal of public trust ni Bongbong Marcos sa bansang ito. Alam niya yung insertion. Bakit niya tinutolerate? Bakit niya hinahayaan? Punta kasabot siya dito. Isa siya sa mga pwedeng ituturong mastermind. Na ayon nga ho kay Manong Chavit Singson, ang mastermind. Dalawang tao. Si Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at itong si Saldico. Sila ang nakakaalam dito. Ito, dagdag pa ito. Sa mga magsasampa ng impeachment labang kay Bungit, mas maganda po itong statement ni Toby Chanco. Lalong mapalakas ang ebidensya at lalong mababaon dito. Itong si Bungit, ito, nag-uusap daw. Pinagalitan daw ni Bungit, itong si Tambaloslos. Nandun mismo. Si Toby Chanco sa harapan. Paano pinagalitan? Ito. After lunch, pinatawag kami dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, Ganito. May table dyan. So, pinatawag kami dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Kano karaming aeroplano, helicopter? That's the President's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Kano karaming caviar ang kaya niyong kainin, ilang Ferrari gusto niyo? Maraming kwento yan eh. Ganun, exactly, I've heard that story. Yes, and Apparently, then, the three of you pala yun. yes, and then, Dapat palang title ito exclusive, the inside Hindi, ito story. dapat podcast. Yung story nito, podcast with Bongbong, Toby, and Martin. tapos, grabe, tapos grabe. doon niya sinabi na, What was the response of hindi, Martin? ang sabi niya, alam mo Martin, wala akong natatanggap. Dito tayo. Wala akong nagagawa, then tinuloy na niya. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung pera ng Congress. So, you. Yun ang sinabi niya. Tapos may listahan siya, yung mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na nilagay sa program. Itong mga to linagay niyo sa program, tapos itingin niyo yung mga proyekto niyo. Ang pangako ni Martin noon is, we will return it sa PICAM, which did not happen, kaya lalo siyang nagalit ng January. Ibag ka dito, Bungit. Maliwanag ha. Putang ina. Yung statement ni Chanco na sinabi niya, kinumpronta niya si Martin Romualdez. Pinagalitan dahil nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Nakapagbili ng mga helicopter, aeroplano, nakapagbili ng mga Ferrari, kumakain ng mga masasarap. Bungit, alam mo na pala. Kasi sabi ni, may dagdag si Chanco, baka sakaling makalusot. Ang sabi, wala akong natanggap dyan. So, posibleng nilalaro ni Toby Chanco na gusto niyang palabasin, walang kasalanan si Bungit dahil wala siyang natanggap. Nangapangang pangungurakot ni Martin Romualdez at ni Saldico, isang kalukuhan po yan. Wala pong maniniwala dyan na si Bungit ay hindi nakatanggap ng trilyon-trilyong pagnanakaw sa kaban ng bayan ni Saldico at ni Martin Romualdez. Puta ang bigat po nito ha. Ang pwedeng magpabagsak kay Bungit diyan sa impeachment. Tingnan mo ha. Tingnan natin may ibang mga senaryo. Sabihin na lang natin hindi nakatanggap, pero malabo nga hindi nakatanggap. Putang ina. Alam mo eh. Hayaan mo yung mga buhaya na yumaman
Hayaan mo yung pinsan na yumaman, ikaw hindi. Hayaan mo yung pinsan may sariling eroplano, ikaw wala. Hayaan mo yung pinsan mo, merong helicopter, mga chopper, ikaw wala. Ang tanga mo naman. Alam mo yung korupsyon. Alam mo yung pagnanakaw ng pinsan mo. Pero bakit hindi mo sinampahan ng kaso? At bakit hindi mo pinigilan ito? At bakit hinayaan mo? Hindi ba kung malinis ang budhi mo, undas ba't mismo, pinapusasan mo na yung pinsan mo at si Saldico. Kung presidente ka man, hindi ko kailangan ng putang inaharap-harapan na laman ko na ikaw kawatan ka. Wala akong kinalaman dyan, masisira ako. NBI, mga kapulisan militar, pusasan nyo yung dalawa. Di ba ho? Bakit nyo hindi ginawa yan, bungit? Anong meron? Na maliwanag pa ho. Sa sikat ng araw, yung statement ni Toby Tiangco, tumutukoy na alam mo lahat ang korupsyon sa bansang ito dahil pinagalitan mo animal itong buhayang pinsan mo dahil sa pangungurakot at yung insertion alam mo bakit hindi mo pinarusahan agad itong pinsan mong buhaya na hanggang ngayon wala pa rin kaso. O, ito na tayo ngayon. Bakit tinutolerate? No? Bakit walang kaso? Kaya nga sabi po ni Pinky Web, kaya nga natawa sila eh. Hindi ba nagsisisi na nandun si Toby Tiangco kasi panay kwento na si Toby Tiangco ngayon. Mabigat ho ito, pwede po itong tatayo sa impeachment court, sa impeachment trial. Ito bakit ko nasasabi dyan sa caption na si BBM ay sure na ma-impeach? Putang ina, kung ito yung mga testimonyong pagbabatayan natin, sure na ho talagang ma-impeach si Bongbong Marcos. Kung hindi pira ang habol ng mga kongresista. Pero mukhang mahirapan na ho, mangako itong si Bungit sa mga kongresista. Kaya sabi nila, meron pa rin tiwala ang mga mangbabatas akin. Sa palagay ko may tiwala yung mga nakakubra. No, yung mga nakakuha ng mga ipinangako. Yung mga flood controls. Siguro, no? Pero paano po yung iba? Na pinangakuha ng tinatawag na for later release, na pumipirma ho sila sa impeachment kay Vice President Inday Sara na hanggang ngayon, after election, naniningil po sila. Nasa na yung for later release? Nasabi ni Toby Tiangco, nagsumbong siya sa Pangulo, sabi rin ni Bongbong Marcos wala daw. Ito yung mga kongresista na dismayado, mga buhaya to ito yung mga buhayang kongresista na dismayado dahil hindi pa rin po na-release ang ipinangakong proyekto ni Bongbong Marcos para sa kanila. Na po posible, ito po yung mag-ipirma sa impeachment, mai-impeach si Bungit. Dahil ang pagkakaalam ko, meron ding mayorya na gusto pong magsampa ng impeachment labang kay Bongbong Marcos. So ito yung mga miyembro na dismayado ho kay Bungit, kay Martin Romualdez dahil hindi po narilisan ng pondo. Patay ka Bungit. So mas maliwanag Tingnan mo yung dalawang host din yan sa Bilyonaryo, nakanganga sila dahil sa pasabog ni Toby Tiangco. Dahil sa nalalaman ni Toby Tiangco, hindi ko alam kung aware ba si Toby Tiangco na yung mga statement niya ay pwedeng magamit para ma-impeach ng tuluyan itong si Bongbong Marcos. Ito po ay interview sa Bilyonaryo News Channel. Iyak kayo ngayon! Iyak! Sa wakas, there will be a day of reckoning. Kasi nga, di ba? Sabi natin, putang ina, impeachment kasi is a numbers game. So ngayon, paano po tayo makalikom ng sapat na pirma? Wala kang mga mukhang pera nga yung mga nasa Congress. So ako, it is the right timing na magsampa na talaga ng impeachment labang kay Bungit. Dahil sure po yan ma-impeach. May mga political butterfly, mga political junkies. Kaya, di ba sabi ni Toby, hiwalay ko si Bungit pag hindi mapanagot ang pinsan niya. Hindi kasi pwedeng mapanagot yan. So iyan, isa rin yan. Napipirma na ma-impeach si Bungit. Traidura ng mga resulta dyan. At yung mga ibang kongresista na umuwing luhaan, na pumirma lang, na akala mo merienda, putang ina impeachment pala. Tapos ang pangako for a later release. Ito yung mga sugatan ng mga kongresista. Na ang sabi nga ito pa, Igay Erice, sure talaga, ang impeachment kay Bungit. Nakikita ko, kung may impeachable offense ang presidente, ay yung betrayal of public trust. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula, na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. Sure na ma-impeach dahil sa betrayal of public trust. Isa na yung mga sinasabi, kinukumpisal ni Toby Tiangco. Alam ni BBM yung mga insertion. So ang ginawa niya ngayon, pagtatakip, MICI, pagtatakip, diversionary tactics, kung ano-anong paninisi sa mga Duterte. Ang tanong, putsang ina, mukhang sabay, no? May impeachment laban kay Vice President Inday Sara at laban kay Bongbong Marcos. Kasi ang sabi daw, February. Pero merong pumalag na, sabi ni Mama Lotikia, mukhang hindi maganda sa bansa na dalawa po yung sasampa ng impeachment. Hindi unahin muna natin si Bungit, sampa ng impeachment. Kasi kay Vice President Inday Sara, hindi naman talaga na magpo-prosper kasi pabalik-balik po sila, 125 million. Kay Bungit kasi, anak ng kaguwang, trillion, 1.5 trillion. Tapos ito, mga payang ni Tiangco, lalong mabaon si Bungit dito. Si Bungit na lang muna, Mama Lotikia ang unahin. Nasa balak na impeachment complaint ay ihain nga dyan sa Kongreso laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ba yung unang reaction po ninyo?
Well, karapatan yan kung sino mang maghahain na parte kasi yan ng accountability no? So nasa konstitusyon yan at siguro ang kailangan natin tingnan ano yung articles na isasalang at kung yung proseso na sinabi ng Supreme Court ay masusunod. Pero sa inyong pananaw, gaano ho kalaki yung possibility o kataas yung posibilidad na matutuloy po itong impeachment proceedings dyan po sa Kongreso? Jade, medyo mahirap mong masabi yan kasi unang-una, ang partido ng Pangulo ang siyang majority dyan. No? Alam naman natin at nakita natin yan sa kasaysayan, ang impeachment ay numbers game. It's a very political process and it's a numbers game. So, kung may mag-endorso, ako'y natutuwa na may mag-endorso, kung yan i-schedule at bababa from the Speaker to the Committee on Rules at magkakaroon talaga ng tinatawag na hearing, tayo'y matutuwa. Pero hindi ako ganong ka-positive na yan ay may aangat sa Senado dahil nasa kakulangan ng numero. Ngayon, yung mga nakita naman natin kung paano nangyari yung impeachment kay Vice President. So, sa tingin ko, yung pagbibigay ng proyekto, sa tingin ko, yung paglalagay ng mga benepisyo sa mga endorso o boboto ay isang bahagi ng realidad ng politika. Opo, nabanggit po ninyo yung possibility na yung impeachment proceedings or complaint against the Vice President ay possible bang matutuloy din at pwede rin bang sabay-sabay po yung ganun? Dalawang impeachment complaint laban po sa dalawang leader ng bansa? Well, sa tingin ko yung mga hindi nakasulong ng impeachment nung huli at sinabi ng Korte Suprema na Pebrero 6 ang dapat tingnan natin, sa tingin ko magfa-file yun. At nakita naman natin yung ingay nila na gusto nilang ma-file. Kahit lumang charges, gusto nilang ma-file. Hindi ko alam kung paano nila bubuuin yung impeachment na yon dahil iba na ngayon ang terrain. Ang terrain ngayon, from 2023 to 2025, may 1.5 trillion na insertion diversion na ginawa sa budget. Samantalang yung kay BP Sara, kung yung lamang 125 at 500 OBP at DepEd, yun ay nangyari ng 2023 hanggang 2024. So isang taon lamang at na-review na yan ng COA. So hindi natin alam kung yung ihahain nila ay kahalintulad nung hinain nila previously. Opo. Pero Pero Jade, isingit ko lang Jade, Yes, sa tanong mo na pwede ba yung sabay? Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag na ganon. Parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Okay, sa akin naman, hindi naman talaga po pwedeng pag magsabay yung impeachment pagtalakay. Kasi siyempre, hiwalay po yan. So, posible tatalakay, no? For example, ngayong buwan, may mag-file ng impeachment labang kay Bungit, no? Kaya ako sa akin lang, advice ko lang sa mga nagbabalak ng mag-file ng impeachment kay Bungit. Kasi marami naman talaga ng ebidensya, marami naman talagang impeachable offense labang kay Bungit. Unahan nyo na, mag-file na kayo, kailangan concrete evidence, kailangan tama lahat ng inyong mga articles of impeachment. Naswak talaga sa pananaw ng maraming tao at mga mga legal expert. Kasi kung hindi na ho kayo magsasampa, unahan po kayo magsampa ng mga alipuris ni Bangag, ay baka ho, masayang lang ang taong ito. Kung meron ng mabigat, meron naman na talaga, isampa nyo na. Marami namang magagaling ng mga abogado dyan. Lalo na nila ni Topacio, ayan. Birahin na natin, kasi baka unahan po ng mga buhaya Numbers game nga, sabi ni Mamalutikia nga, baka medyo mahirapan na aakyat sa Senado ang impeachment labang kay Bungit. Gaya ng sinabi ko kanina, marami pong luwaan ng mga kongresista dahil sa mga pangako ni Bungit na mga napapako yung for later release na project. Hanggang ngayon wala pa at nagkabulilyasuhan na dahil nabisto na lahat ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. At panigurado ho ako na ngayong mga kongresista nakatingin na rin ngayon sa social media, sa mga isiniwalat ng kung sino-sino mga kongresista, lalo na kay Leandro Leviste, Barsaga at ngayon ito kay Toby Chanco, na magbabalak po talaga si Toby Chanco na iiwanan na si Bongbong Marcos. Pag humiwalay na si Toby Chanco, layasan na si Bongbong kasi hindi naman talaga yan papanagot si Martin Romualdez dahil wala pa namang kaso. Diba sabi niya lalayasan niya si Bongbong. Panigurado ho ako, makakalikom tayo ng sapat dito na perma para ma-impeach si Bongbong Marcos. Yan ang pinaka nakikita ko po dito. Depende na lang kung ubusin ni Bungit ang lahat ng pera ng bayan. Sige na, yung kulang namin nung nakaraang taon na hindi nabigay, yung for later release projects, ito na. Tutanginan nyo. Impeach na natin, di ba? Kung merong ganun, di halata na rin kayo. At magagalit po dito ang taong bayan at paniguradong merong pipiyok dyan dahil marami na rin mga kongresista ngayon na galit kay Bongbong Marcos, hindi tulad noon na si Marcolita lang
ang nakikipaglaban sa mga buhaya. Pero ngayon marami na mga nadismaya na mga kakampi nila at yung mga naguhugas kamay at ang mga takot na maparusahan ng mga Duterte sa 2020 dahil siya presidente na si Inday Sara, magsitalunan na ang mga animal. Yan ang paniguradong mangyayari yan ngayong taon. Mukhang magkakatotoo talaga yung sinasabi ni Chavit Singson na talagang matanggal si Bongbong.